Para sa Teachers Day, naglatag ang Pangulo ng mga programa para sa public school teachers tulad ng tax-free allowance at patas na teaching load. Sa forum namang dinaluhan ng mga dayuhang nagpapautang, tiniyak niyang hindi papayagang malustay ang kaban ng bayan. Nakatutok si Darlene Kai. Walang perang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaban ng bayan. Giit yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang forum na dinaluhan din ng mga dayuhang nagpapautang sa bansa o nagbibigay ng mga aid o tulong. Katunayan, ang mga Official Development Assistance sa ODA o yung mga grant at pautang ng ibang bansa ay tinitiyakan niyang mapupunta sa mga priority projects tulad ng edukasyon. Mahalaga ang paninigurong yan dahil may aasahan pa raw na $50 billion o 2.9 trillion pesos na pautang ang World Bank sa susunod na 3 taon. We seek your support in improving interagency coordination, addressing capacity gaps that can slow down execution, and providing resource allocations for ODA-assisted projects. We are taking action to streamline the process, cut bureaucratic delays, accelerate public service. We have revised the Investment Coordination Committee guidelines, the first comprehensive update in a decade. Bukod sa pagpapabilis sa mga proyektong pinondohan ng ibang bansa, ay pinabibilis din ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Kabilang ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan na ayon mismo sa DepEd ay nasa 165,000 ang kakulangan. Pinabibilis din ng Pangulo ang pagsusuri sa mga proposal na gawin ng ilan dyan sa ilalim ng public-private partnership. Ayon sa Department of Public Works and Highways, maglalabas ito ng mga bagong direktiba para alisin ang mga bottleneck o embudo na pumipigil sa mas epektibong paggamit ng pondo. Ang dami na naming nakitang mga loophole mula sa planning, sa paglalagay ng pera sa budget, sa pag-bid out ng mga project, sa pag-monitor at pagbabayad ng mga kontraktor. Kaugnay pa rin ng edukasyon, may mga programa sa mga guro tulad ng tax-free teaching allowance para sa public school teachers, pagtakda ng patas na teaching load at karagdagang bayad para sa pagtuturo sa mahigit 6 na oras kada araw. Binanggit niya yan sa pagdiriwang ng National Teachers Day na dinaluhan ng libo-libong guro sa Pasay City. Wala nang public school teacher na magre-retire na teacher 1. Hindi na natin papayagan na mangyari ulit yun. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.